Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Friday, September 12, 2025. Bago pa tayo magtapos ng ating araw ngayon, basahin po natin ang ating mabuting balita. Ayon kay San Lucas chapter 6, verse 39 hanggang 42. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa pagpansin natin sa mga pagkakamali o kasalanan ng ating kapwa o ng ibang tao. Malamang masyadong popular o tanyag sa ating bansang Pilipinas ang corruption na nangyayari ngayon. At marami tayong makikita o makikilalang mga nakagawa ng mga kamalian at masama at kasamaan. Pero may sinasabi na kasuklaman mo ang kasalanan pero mahalin mo ang makasalanan. Kung tutuusin, lahat naman tayo ay nagkakasala at kailangan at dapat nakamuhian natin ang mga kasalanan. Pero ang mga nakakagawa ng kasalanan ay kailangan nating mahalin. Kasi ganun din ang Diyos sa atin bilang mga anak niya. Kahit tayo ay nagkakasala, patuloy pa rin yung pagmamahal niya. Kasi ano ang katumbas ng kasalanan? Ang katumbas ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo ay hindi minamahal ng Diyos at kung tayo ay nagkakasala, siguro lahat tayo ay namatay na o pinatay na ng Diyos. Pero dahil tayo ay mahal ng Diyos, kahit tayo nagkakasala, hindi tayo namamatay o hindi tayo pinapatay. Sa kabaliktaran nun, ang ginawa pa nga ng Diyos ay lahat ng kasalanan natin ay ipinataw niya sa kanyang anak na si Jesus. Lahat ng kasalanan na gagawin natin at gagawin pa ay ipinataw niya kay Jesus, at yun ay dahil sa kasalanan na yun ay namatay si Jesus sa krus. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay aminin natin ang ating mga kasalanan, dahil ang kasalanan ng ibang tao ay
wala tayong magagawa doon. Kumbaga, sarili nila yon, sila din ang hihingi ng kapatawaran sa mga nagawa nilang kasalanan. At kapag inamin natin na meron tayong kasalanan, ito ay kukunin ng Diyos at ipapataw sa ating Panginoong Hesukristo, which is nangyari na. Lahat ng kasalanan na gagawin pa ng mga tao ay nakuha na lahat ng ating Panginoon. Kailangan lang na buong puso at buong tapat nating aminin ito at ihingi ng kapatawaran. Kaya ganun po ang ating sa ating mabuting balita ngayon. Isa siyang talinghaga na gusto kong iwanan, na yun nga, kasuklaman natin o kamuhian natin ang kasalanan, pero mahalin natin ang makasalanan tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin kahit na tayo ay makasalanan. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig and God bless.